Sir? Ano po kayo hapon? Po, DJ. Ah, saan po kayo ngayon? Nasa Bulacan po. Ay, nasa Bulacan. Ano po yung sa Hagunoy. ulo nyo, sir? Headband po ba yan? Hagunoy po. Bunet. Hagunoy. Taga Hagunoy, Bulacan po kayo. Okay. Yes po. Ma'am, ngumiti ka naman, ma'am. Mukhang may problemado kayo. Wala ko kayong asawa ngayon, sir? Girlfriend? Wala po, separated. Separated na. O, si ma'am sumali na po ito dati. Nausap na lang po kayo. Timer start. Pasok. Opo, ang gabi. Jimmy po. Ano po pangalan nyo? Opo, Alma. kayo sir. Alma. Taga saan po kayo, ma'am? Sa Pangasinan po sir. Pangasinan. Layo po sa amin sa Bulacan. Malapit naman. Saan sa Bulacan po sir? Yes po, Bulacan. Hagunoy. Bulacan. Sa Hagunoy. Ilang taon na ka na sir? 56 na po ako. Ah, May dating asawa po. dati. May anak po kayo? Meron. Ilan po? Pwede po bang malaman? Kayo po, ma'am. Ha? Kayo po, may Pero asawa na po. Separated po ba kayo? Opo, separated po. Anong pinagkakataon? Marami. Minsan, naghahalaman. Kapag walang ginagawa, namamasada. Ganun. Ano po anak niyo, ma'am? Po? Ikaw po. Ang anak ko po? 4 po sir, 4. Pa. May, oo, 2 lalaki, 2 babae. Paras lang pala tayo, same po. 2 boys, 2 girls. Oo, ilang taon na yung bunso nyo, sir? Puro tapos na po yung mga anak ko. Mga nagtatrabaho na po. Kayo po? May 2 pang nag-aaral, sir. Pag po kayo dahil mahirap po magpaaral. Eh, Nandiyan po kayo dyan. Sir, excuse Nandiyan lang. po kayo sa Pangasinan. Excuse lang. Sir, sintro po kayo sa camera kasi hindi po kayo makita na maayos ng mga viewers natin. Sintro daw po kayo sa camera. Kala namin kanina hapon po kayo, sir. Sundalo ng hapon. Ganito lang po ako pagka natin dito sa bahay. Nasa bahay DJ, long hair. Pero Oy. pagka nagpusod ko po. ano yan, May sir? Totoong bukat o peke? Nag-cut na nga po ako eh. Pagka pinupusod ko ganyan, Ano mga luto sa bumbunan nyo, sir? ako dito lang po ako naka headband. Ay, headband. Andyan lang po kayo sa Pangasinan. Opo, dito lang po ako sa Pangasinan. Ano pong ginagawa nyo ngayon? Pinagkabalahan. Patinda-tinda ng mga merienda, ganyan, sa kantin ng school. Ano po. Di ba mahirap ang buhay dyan? Dyan sa Pangasinan. Lahat naman mahirap kung tamad ka. Bagay po, tsaga-tsaga lang. Kung tsaga-tsaga lang. May raos lang yung pang-araw-araw. Opo, tama lang po yun. Ano po kayo? Separated? Opo. Rest na pala tayo. Separated.
May pamilya na po yung asawa ko. Tagal na, may 3 anak na nga po sa kabila eh. Ilang taon na po kayo? 49 po, sir. Magpo-49 ngayong Abril. 49. Matanda na, no, sir? Kaganyan po nagkakaedad. Kailangan may kasama. May katuwang. Sana. Pero ang hirap maghanap eh. Ganun po. Ako naman po kasi nag-try ako dito kay Sir DJ dahil pagdating ng gabi, malungkot. Malungkot po ay. Lang Wala pa po kasama. ba kayong kasamang mga anak? Po? Hindi nyo po ba kasama yung mga anak nyo? Kanya-kanya na yung mga anak ko, pero nadito ako sa mga anak ko. Kasama po nyo sa bahay yung mga anak nyo? Parang malungkot pagka wala kang kasama kasi kuwang ko na yung mga anak ko, kasama ko na Ano ba kayong buwan ng asawa? mula bata hanggang nag-aaral. Ako ang nag-alaga sa mga anak ko. Ako ang tagaluto, tagalaba, mga ganun, taga-sundo. Ilang taon po bang hiwalay na kayo ng asawa nyo, sir? Matagal na po. More than 10 na po, mahigit. Lang pala. Iniwan sa inyo lahat yung mga anak nyo? Nung umpisa, iwan sa akin lahat. Wala nung elementary pa lang, saka high school. Kasi nag-abroad yung naging asawa ko. Kaya iniwan sa akin. Kaya matagal din kaming di nagkita nung naging asawa ko na yun. Pagdating dito, siguro mga 15 years. Ayun. Pinapalis na ako rito sa bahay. Huwag kang umiyak, sir. Baka maluha ka dyan. Wala. Wala akong ginawa dito kundi magluto, mag-alaga ng bata. Ganun ang ginagawa ko araw-araw. Paano ka pa makapanchichik sa bata lang, sa mga anak mo na, hindi ka na makakapag ganun. Kaya mahirap din naging buhay ko. Kaya Pintuan ka naman siguro, sir, ng asawa mo. Kaya nandyan ka lang tagaluto, tagalinis. overbait kasi ako, sobra bait. Kaya siguro ganun ang mga mababait. Yung nakaharma ko sa buhay. Ang maging ganito. Nagsisiman ako sa huli, wala akong magagawa eh. Yun siguro talagang tadhana. Ng tadhana ng buhay ko. Pero thanks pa rin kay Lord dahil kahit paano nasanay ako ng ganito. Nakakasama ko na may mga anak ko. Saka meron naman akong apo, ganun. Napapaglibangan ko. Yung binibigay sa akin trabaho ng anak ko na paghahalaman. Nalilibang na ako noon sa paghahalaman. Kasi nag-online yung anak ko, kaya bali ako na mga tagakuha ng mga halaman. Doon ako na nakapag-adjust, nililibang ko sa sarili ko. Siguro, sir, sabi mong hiwalay na kayo kasi hindi lang umuwi yung asawa mo doon sa abroad, ano? Sisisi nga ako. Kala ko noon ang mga ibig ko sabihin yung mga OFW ba para bang talagang naintindihan ko yung mga OFW. Hindi ko akalain na yung asawa ko ganun pala ang mangyayari. Kala ko lalaki lang nang gaganon. Pati pala babae.
biglang yumaman kasi yung asawa ko, kaya tinalaan ko lang, nagtrabaho ko rito. Para pagkakuhan, eh, para pagdating niya, may pera rin ako, may trabaho, eh. Hindi ko naman kasi magagawa yun kasi sa akin yung mga bata, eh. Hindi ko naman maiiwan yung mga bata, gusto ko rin nga ako mag-abroad, eh. Tinalaan ko lang, nag-abroad ako, iniwan ko yung anak ko sa mga, Pinalayas na kayo, sir. wala eh. Pero umuwi ang asawa ko, pag umuwi ang asawa ko, maalis na lang ako. Mayaman yung asawa ko, kaya walang problema kapag asawa na siya rin. Kayo, ang buhay nyo, Sir? bata pa kayo, bakit di pa, wala ba kayong naging boyfriend, gano'n? Wala po, sir. Kasi sabi nyo nga, mahirap maghanap buhay para sa mga anak yung walang sumusustento. Pero, Kaya kayo lang. di ka naghahanap. Ako naghanap. Kasi baka, mayroon naman, pero kagaya ngayon, yung lalaking ikaw pa yung maghanap buhay sa kanya, di ba? Palalamunin mo din, o tapos lulukuhin ka pa. Mahirap nga po yung gano'n na kukuha kayo ng lalaki. Sa akin naman, siguro kahit hindi ako nakapagtrabaho, sa akin naman yung mga anak ko eh. Siyempre ako nagtsatsaga, ako nagtatrabaho sa mga bata, ako gumagawa. Kaya minsan kahit hindi ako magtrabaho, kahit nagpapadala yung asawa ko, naghihirap naman ako. Ginagawa ko ron para sa mga bata na inaalis-kaso ko araw-araw. Araw-araw mong makakainin, araw-araw mong susunduin. Ganun ang rotation ng buhay ko. Nung maliliit pala sila. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Hinayaan asawa yung ko. magkaganon, sir, kaya ganon. Ewan Diba? ko, ambot sa langaw. Wala na. Naging baliktad kayo ng gawain na dapat kayo yung nagtatrabaho at siya ang nag-aalaga ng mga anak Oo nyo. nga. Naging kayo yung taga-alaga ng anak at siya ang nagtatrabaho. Naging mahina ang loob ko. Pero dito, nung bago kami nag-asawa, ako nagtatrabaho. So lahat gumagawa. Tapos, tulong ba kami? Ganda noon. Pagkasama namin nung tulong kami sa hanap buhay. Nagtitinda kami sa mga eskwelahan. Namamakyaw siya. Pagdating dito, ibibenta namin, ganun. Tapos nung araw, titinda pa ako ng mga sa palengke, sa isdaan, kasi may kapatid akong titinda sa mga palengke sa EDSA Central nung araw. Lakas kami noon. Kaya maganda kita. Kaya kayang-kayang buhayin yung mga asawa at anak. Nalugi kasi yung ate ko, kaya biglang nawalan eh. Kaya nagsumikap kami mag-asawa na magtulungan. Pero ang ganda noon talaga. Kaya lang, lumalaki nga. Napag-isip siguro ng asawa ko, lumalaki, mag-aaral, hindi pwedeng ganito na lang. Kaya siguro, nakuha din niya na kailangan mag-abroad. Okay na sana eh, kaya lang, siguro ganun, pagka nagtagal, hindi kayo nagkikita, hindi ginagawang, hindi maaring malungkot ang buhay, kaya hindi makatiis, ganun. Inamin niya sir na mayroon po siyang iba? Sinabi po sa akin niya, DJ, na may Ah. asawa na raw siya. Mm. Pero yung anak ko po, walang binabanggit sa akin. Mm.
tinatanong ko nga po, wala naman daw sinasabi. Pero sa akin, pinarangka ako nung pagdating niya galing abroad, pagkakausap pa lang namin. Baga sa kuhan, DJ, parang ako pa ang naging mali eh. Ako pa si Missy. Bakit naman? Wala Ano? raw po akong kwentang anak. Hindi ko man lang daw po na nabigyan ng kaginhawahan ng aking magulang. Oho. Hindi raw po ako nagtrabaho habang wala siya. Mm. Eh, ano pa po gagawin ko eh? Alaga ko yung maliliit pa yung mga bata. Nasa akin na, alaga ko pa po. Paano pa gagawin ko magtatrabaho? Minsan sumasideline po ako dahil may trike po ako eh. Yan minsan, hindi ka naman makakabiyahin ng sagad. Uuwi ka at pagdating ng tanghali, kailangan mo magsayang, magluto, dito ba? Tapos, susunduin mo yung mga anak mo pagdating ng hapon. Paano na pagdating ng gabi? Ganun po, rotation, umaga, tanghali, hanggang sa hapon, susundo ka. Kaya wala pong magagawa. Hindi ko naman, kung totoo nga po, mas gusto ko pa nga yung naging babayero ko, nag-drugs ako. Mas gusto ko pa nga yung ganun, nalalaman ko na may ginawa akong mali. Pero yung biglang sabihin sa akin ng dating kong asawa na wala akong kamalay-malay na ganun pala gagawin sa akin na palalayasin ka na lang sa bahay mo. Sarili mong bahay. Kaya malungkot po eh. Huwag ka na malungkot. Kung umalis man po yun, abay, Wala na kami. may umalis naman na po sir, pero mayroon pong dumating. Andiyan na ho si ma'am. Naging malungkot ang buhay ko. Pero okay na lang. Matagal na panahon naman na po yun, di ba? Anong taon po yun? Ilang taon na po kayong hiwalay, sir? More than 50 na po. Hindi na kami nagkasama. 15 years. Apo, 50 Oh, tagal na. Tagal na. Ano po yung asawa nyo ngayon, sir? Nasa abroad pa rin? Kahit ligaw, hindi ako nanliligaw. Ayoko nang, para bang ayoko sa mga babaeng gano'n. Hmm? Sir, asan na po yung asawa nyo? Nasa abroad pa rin? Pa, Nasa abroad pa rin ba yung asawa nyo, sir? yung asawa ko. Nasa abroad nga po yung asawa ko. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon po. Balik-balik na lang po siya. Hindi na po umuwi sa inyo, sir? Hindi na tumutuloy sa bahay ninyo pag umuwi sa dito ng Pilipinas? Wala na. Salamat DJ, kahit paano napagbigyan niyo ako Mm. sa ganito. Sige. Wala na. Hindi na tayo naririnig. Ayun na lang po siguro ha. Ipagpatuloy na lang po ninyo sa off-cam kasi overtime na po tayo. Salamat po DJ. Good luck. Maraming salamat po muli. DJ Jam